Asek, by mentioning that, you made mention that gusto nyo i-continue na makapacitate yung LGUs natin down to the barangay sa panahon ng mga disaster. Tama yung binabanggit nyo po dahil I'll give you one example. Doon sa mga LGUs, mapapansin nyo, Miss Jackie, yung halimbawa, nahulog yung isang sasakyan sa bangin. I do not know kung yung LGUs, ano po, ayokong manghula. I do not know kung yung isang LGU ay mayroon silang capability na maibigay yung gamit para mabuksan mo, makuha mo yung tao doon sa loob mismo ng sasakyan o kailangan pa silang tumawag. Halimbawa, doon sa medyo asinsado na bayan na mayroon silang gamit. Yung isang LGU ay wala siyang kapasidad, wala siyang ganon, manghihiram pa siya. So, paano nyo ginagawa po ito? Napakalaking napakalaking halaga. Mayroon po ba kayong tinitingnan kung paano nyo mapupunuan ito? Because these are vital. Itong mga binabanggit nyo, napaka-vital and you need funding for this na napakalaki din. Oo. Yun nga ang isang tinitingnan natin is tinutulungan natin yung mga LGU to manage their own resources, no, yung pondo nila para ma-prioritize yung mga importante or mga urgent equipment na dapat meron sila. Kasi tama ka, mahirap po yun pag may mangyaring simpleng aksidente, kailangan pa tumawag sa kabilang munisipyo kasi wala silang gamit. Time is of the essence po pag may emergency, kailangan po nakahanda yung very basic responders natin na minamanage ng LGU. So, isa dyan sa ginagawa namin is, of course, we review yung kanilang mga disaster response plan, pati na rin yung kanilang the utilization ng kanilang local calamity fund kasi doon mo makikita yung priority nila kung ano ang unang bilihin, yung mga trainings na gagawin. Coupled with that is our assistance that we will provide together with DILG yung capacity building and pagbibigay ng mga gamit. So partnership po ito with the local government and of course palagi natin sinasabi self-help, no? Kailangan sila mismo ang mag-invest. But of course, alam naman natin hindi po lahat ng LGU ay kayang bilhin 'yan. So, yung mga nakakabili, yung mga first class, yun po. We are encouraging them na magkaroon ng mga partnership with neighboring towns, no? Na pwede silang tawagan. Pero as we do that, we would like to emphasize doon sa mga nagbi-build up pa ng resources na bigyang focus yung ano yung mahalaga at importanteng kagamitan, yun po ang unahin para po it will save lives, no? Kung meron ka kaagad first responders na kumpleto ang gamit, hindi ka mag-aantay ng ambulansya nang gagaling pa sa kabilang syudad or munisipyo. So, dahan-dahan po yan. We are doing that with DILG and all other agencies na kasama namin na kinakapacitate yung ating mga local government units. Kasama na rin dyan yung ating mga partners in the private sector, pati yung Philippine Red Cross na talagang gusto natin, community responders, very basic, capacitated sila while waiting doon sa mga expert na darating para po makapag-save tayo ng mga buhay po. Okay. Miss Jackie, nakakapanghinayang lang kasi yung perang nawawala. Especially, ito pinag-uusapan natin pondo na dapat na mapagtuunan. Kung may isang ahensya na dapat mapagtuunan ng pansin, itong Office of Civil Defense, National Disaster Coordinating, dapat siguro makumpletin nyo po yan para at least may matatakbuhan kung sakasakali. Wala talaga. Hindi ako masyadong familiar kung anong mga bayan, munisipalidad ang equip sa mga ganyan. Siguro sa susunod na pag-uusap natin, Sec, ma-elaborate natin ng gusto. Mayroon pa kami mga katanungan po. Sec, pasensya na po kayo. Thank you very much. Miss Jackie, thank you. Yes. Thank you po. Actually, yung sinasabi po ni Miss Annie, tamang-tama po ay nasasayang po ang ibang mga pondo, no? At least kailangan malaman po natin kung saan mapupunta. So ngayon po ang gusto ko po malaman, ano naman po yung mga best practices sa mga nakaraang disasters na ginagamit po natin ngayon. Thank you po, Asek. Mga best practices natin ngayon na ini-implement na rin ng ibang mga LGUs, of course, is yung ating tinatawag na pre-disaster risk assessment or PIDRA na tinatawag, na tuwing may sakunang parating, kung may bagyong parating, ay ina-assess na natin yung possible scenarios
gumagawa na tayo ng mga plano, no, bago pa man dumating yung bagyo. So yung ating tinatawag na PIDRA ay kinakascade natin yan sa lahat ng mga LGUs para magawa nila early yung plus PAR. Ibig sabihin, bago pa man pumasok yung bagyo sa PAR, ay tinitingnan na natin ito, ina-activate na natin yung mga response plan at natatansya na natin kung kailan tayo magtawag ng preemptive evacuation. So yan po yung isang best practice na in fact, ito po ay sinishare na natin sa ibang regions sa ASEAN, no? And even other countries would like to follow that na early preparation. In fact, meron tayong bagong batas ngayon na kapipirma lang ni Pangulo nung November or early December, yung anticipatory action, no? Inaalaw na dyan yung paggamit ng mga resources even before impact ng bagyo. So anticipatory na po ang ating ginagawa ngayon kasi dati po inaantay natin tumama yung bagyo bago tayo makapag-release ng pondo, bago tayo makapag-activate ng mga resources and other units na pwedeng gamitin. So ngayon po, even prior to impact, pwede na po tayo mag-preposition, pwede na tayo magkaroon ng early evacuation at suportado po ng hindi lang ng LGU, pati na po ng national government like DSWD. Okay. Napakaganda yun itong tinatakal natin ngayon na dinidiscuss mismo ni ASEC this time, Miss Jackie. Natutuwa ako na open natin ito. ASEC, sana ang wish ko na buwan-buwan mayroon kayo na-acquire na mga equipment. I'll give you one example. Sa isang bayan, nagkaroon ng malakas na bagyo. Pagkatapos, nagtumbahan yung mga malalaking puno. Wala silang pangkat ng puno para makadiretso na yung pagdadala ng mga pangunahing pangangailangan para makatawid ka dun sa kabilang dagat. They don't have that. Sana on a daily basis, mayroon po kayong pondo para mayroon ibigay sa inyo ng pondo para sa loob ng 2026, eto na yung mga ma-acquire nyo. Ayan, okay. Wish ko lang po yun, ha? Sana po matupad. Ano po yung paalala nyo po, ASEC, sa ating publiko para maiwasan yung panic at misinformation, lalo na po sa panahon ng sakuna, yung lindol, yung bagyo. Oo, ito lang po ang paalala natin sa lahat, no? Hindi lang po sa mga local government units, even to the families na pwedeng apektado. So una-una, you have to review your own preparedness plan, yung family preparedness plan or yung community preparedness plan. Dapat alam ito ng bawat kasamahan natin sa bahay at sa barangay, no? Dapat alam natin kung saan tayo pupunta pag may panawagan na pumunta sa evacuation centers. Pre-designated naman po yan. And kailangan po yung mga kagamitan natin, mga tools ay nakahanda. And when talking about family preparedness, dapat ready tayo. For the next 3 days, meron tayong tubig at pagkain na naka-ready. May tinatawag tayong go bag na dapat kumpleto. May first aid kit, may mga gamot, may flashlight, at anumang mga kailangan pang mga emergency materials, no? And then, let's secure yung mga importanteng documents. Lalo na doon sa mga area na prone sa flooding, dapat nakatago yan, nakalagay sa plastic. Safe po yung mga dokumento natin, mga passport, mga titulo, mga birth certificate. So, yan po ang mga basic. But ang importante po dyan, yung ating sariling kooperasyon doon sa ating mga local leaders sa barangay. Kasi pag may panawagan po, dapat sumunod tayo, mag-cooperate at wag po matigas ang ulo. And then we share all this sa pamilya natin. Pag-usapan natin sa pag kumakain tayo, mga anak natin, mga kasama natin sa bahay. Kasi wala pong unang tutulong kundi ang sarili natin pag dumating yung matinding sakuna. Kaya dapat first 3 days, self-sustained yan pamilya. Kung pumunta sa evacuation center, dapat may sapat na gamit. Kasi pag dumating na yung gamit naman, I assure you, meron namang darating, no, from DSWD, DOH, may oras po yan. Pero kung sarili ninyo, may sarili na kayong initial na gamit, I'm sure magiging handa tayo and prepared tayo para doon sa mga panawagan in case na may emergency na po. Okay.
Yan. Miss Jackie, siguro sa susunod, Napakaganda. di ba? Sa susunod, ASEC, again, find time with us again dahil marami pa tayong pag-uusapan na napaka-interesting at kayo po ang magsusupply sa amin ng mga information na yan. So, Miss Jackie, Yes, short man yan, pero nagpapasalamat tayo. maraming salamat Yes po, Annie and Jackie, tayo- ma'am. Maraming Salamat. salamat po.